Yes mga guys, eto na naman po tayo. For today's video nga po pala mga guys, is about increase of authorized capital stock. Ang mode of payment po natin is cash by way of subscription of contract. Yan, para doon sa mga kumpanya na kumbaga ayaw maglabas ng kanilang kapirahan. Ito ang gawin natin para tipid-tipid po. Wala po tayong masyadong gagastusin. Ito po, subscription of contract. So, may mga disadvantages po itong contract na ito, no? So, bago tayo maligaw, dito muna tayo mag-focus sa video natin. So, ito meron akong client dito na medyo nakakalito po ito mga guys. Kasi ang kanilang common shares at dalawa pala kasi ang klase ang kanila ng type of share nila. May common shares at preferred shares. Magkaiba po ito mga guys. Ayan, kaya kino-compute ko ng maayos yan. Magkamali ako eh. So, 98 million yan ha. Meron kasi nga increase na, net increase na 50M. So, meron silang previous na 100M na authorized capital. Yung 98M doon is common shares. Tapos, yung 2M is preferred shares. So, mag-i-increase sila ng 50M. Pero sa common shares lang. Hindi na magdadagdag doon sa preferred shares. Ayan na. Kaya, medyo nalito ako dito nung una. Hindi ko alam kung paano i-input dito sa system. Madali lang kasi kung papel-papel lang eh. Sa system kasi mahirap. May computation. Pag mali, hindi tatanggapin ng system. Kaya yan. So, babaguhin ko itong paid up. So, pinaka paid up kasi niyan is 50M. 50M lang ang pinaka net. Yan. Yun. Dito kasi sa bandang right side, pag mali yung mga na-input mo dyan, magpupula po yan. Magsasabi naman po siya kung saan po ang mali. Magpupula siya. So, ayan. Okay na. Save na natin. Ito po mga guys, actual na ipapile ko po ito. Actual na isasubmit ko po ito. Binidyo ko na lang din. Para malaman po nung iba, lalo na yung mga baguhan dyan. Marami tumatawag sa akin na may mga baguhan sa pwesto, baguhan sa kumpanya, sa kanila pinapaayos, nangangapa din eh. Siyempre umiiwas din sila baka magkamali. Mahirap pong magkamali, sa'yo po ang sisi. So yan, ilagay ko na po lahat yung mga kailangan na documents dito. Pinorward ko na lang po yan kasi hindi ko pwedeng ipakita yung mga detalye talaga ng company. Yan, na-forward ko na po. So yan, magre-replace naman po yan sasabihin niya kung pwedeng palitan, kung gusto mong palitan. So yan, na-upload ko na po lahat. Tapos meron pang other documents kung ano pang pwedeng i-upload o kailangang i-upload. Meron pa ho, siyempre yung subscription of contract. Dito niyo po i-upload. Pinaka-importante po yan kasi
Yan na yung pinaka proof na ng company kung sino-sino yung mga nag-subscribe at pirmado yan. So yan, reviewin lang natin kung tama yung gawa natin bago i-submit. Ayan na, lalabas na po dyan automatic yung filing fee. So may filing fee na po yan, nakakompute na po yan, pero hindi pa yan pwedeng bayaran kasi re-reviewin po ito ng processor sa SEC po. Ayan. So nasa 102,070 pesos. Ayan, click na po natin para masubmit na po natin to mga guys. So yes lang. Ayun, submission successful. Thank you for watching.